Hindi lang naman ito yung entrance dito eh. Pwede tayong dumaan ng parking. Okay, pwede pa nga dito eh. Kasi iba naman yung naka-duty na guard eh. Hindi yan yung kasama ni Nurse Miles yung nagtaboy sa atin. Anak, kahit makapasok tayo, hindi rin natin malalapitan ang tatay mo. Nakabantay lagi si Hazel. Dinayantay natin hanggat makatulog siya. Doon tayo pumuslit. Dito nagtatrabaho si Hazel, anak. Sigurado ako na ibibili niya yun sa kapwa nurse. Tapos andyan pa si Alice. Sunod ng sunod sa utos niya. Kaya pwede ba, umuwi na tayo. Ay, ayoko. Kasi ako hindi ako mapapakali hanggat di ko alam yung dalagay ni tatay. Ako nang bahala. Itaran, may isa pa naman po akong pasyente. Hintayin ko na makalabas si Joel sa operating room. Tapos, subukan ko makabalita kay tatay. Patawagan ko po kayo agad. Salamat, anak. Bakit po, Nay? Namiss lang kita. Namiss kita, anak. Namiss ko rin po. Gusto ko kayong lahat. Lalo na si tatay. Lalo na si tatay, Nay. Jessica, anong balita? Hindi na ba bumalik yung pamilya sa labas? Hindi po, Mom. Buti naman. Walang niya talaga yung Feldman na yan, tsaka yung mga balasubas niyang anak. Alam mo, patuloy na pagalitan. Jessica, listen to me. Nakita mo na kung anong pwede mangyari. Ngayon magkakasundo na sila. Pwede silang magkaisa para agawin ng daddy mo. Nakita mo naman, di ba? In full force sila. Ang wala lang yung babaeng sisig na yun na ng away sa'yo. Pero anak, huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag na bumalik ang daddy mo sa kanila. Kasi kapag nangyari yun, itutuloy ng daddy mo ang annulment. Anak, laban lang tayo, ha? Lalaban tayo. Mom, bakit ang tagal po ng surgery? Wala pa po bang update? Ano, 2 hours na di pa na lumabas yung OR nurse, pero sabi naman niya, stable daw ang daddy mo. Kaya lang as of now, tuloy-tuloy pa rin ang operasyon. At walang estimated time, anak, kung anong oras matatapos. The weight is killing me, Mom. I know. I feel the same. Pero sa ngayon, ang magagawa lang natin, ipag-pray natin ang daddy mo. Don't worry. He's in good hands. Natatakot ako sa sinasabi ni Hazel. Baka magkatotoo na hindi ma-survive ni tatay yung operasyon. Nay. Hindi ko pa po nasasabi sa kanya na napatawad ko na siya. Pa po ako nakakahingi ng tawad sa lahat ng masasakit na salitang nasabi ko sa kanya. Ang alam mo po ni tatay, galit ako sa kanya. Hindi alam na mahal na mahal ko pa rin siya. Anak, lalaban si Manuel. Malalampasan niya ito. Pagising niya, hindi na makakaharang si Hazel. Dahil ang tatay niyo mismo ang pupunta sa atin.
Salamat, anak. Bunso? Bunso, anak. Nay? Kuya? Si tatay po. Kumusta siya? Nasa operating room siya nung umalis kami ng hospital. Bakit niyo po siya iniwan? Pinalayas kami nung Hazel na yun eh. Sila lang daw ni Jessica yung may karapatan kay tatay. Ang sama-sama niya? Si Jessica, wala man lang ginawa, basta na lang siya nag-agree? Wala namang magagawa si Jessica, anak. Nay, baka po meron. Sana po kumontra man lang siya o kaya nag-offer po siya na mag-update sa inyo tungkol sa status ni tatay para hindi kayo mag-alala. Bunso, tingin mo gagawin niya yun after nung nangyari sa inyo? Sorry pero kasi wrong timing yung pang-away mo sa kanya eh. Gusto kong pumunta ng ospital eh. Gusto ko pong makita si tatay. Kung kinakailangan na mag-sorry ako kay Jessica, okay lang. Kahit gantihan niya po ako, okay lang. So, wag na. Wala nga tayong laban dun sa Hazel na yun eh. Si tatay nandun kung saan siya nagtatrabaho. Pwede siya mag-reyna-reynahan dun. Magpapatalo na lang tayo? Hindi, anak. Palipasin lang natin yung gabi. Ipagdasal natin na successful yung operasyon niya. Para pagising niya, puntahan natin siya. Tama na. Hindi tayo papayag. Sa gusto ni Hazel, hindi pwedeng hindi niyo makita ang tatay niyo. Ngayon pa ba? Kung kailan gustong-gusto ni Ate Andrea mo na magkaayos sila.